12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Gusto mo bang mag-artista pero wala kang pera? Huwag kang mag-alala dahil may mga tips para sa iyo si Dolly De Leon, ang Pinoy actress na nakilala sa international scene at nag-umpisa ng marangyang buhay. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Alam nyo, si Dolly De Leon ay isang inspirasyon na napatunayan po niya na hindi hadlang daw ang pera para maabot ang pangarap. Kaya anong tip po niya para sa mga taong gusto mag-artista? Una, start with what you have. Kung ano meron ka, hindi mo kailangan na mamahaling gamit o mag-aral sa mga mamahaling na school para maging artista. Alam mo, sa panahon ngayon, may social media, may internet. Pwede mo na gamitin i-showcase ang talent mo. Sa totoo lang, para makilala ka. Di ba? Doon ka na magsimula. Number 2, ang tip po ni Dolly is what? Invest in learning. Patuloy sa pag-aaral. Kahit wala kang pera. Again, pwede kang mag-self-study. Maraming online resources. May free na workshop. Or kung gusto mo, sumali kayo sa mga plays, sa schools, or if not naman sa mga community nyo. Di ba? Kung meron mga opportunity. Tatandaan, ang iyong talento ang pinakamalaking puhunan, lalo na pagdating sa ganitong industriya. At pangatlo, hindi mo kailangan mag-isa. Ang alam mo pwede mong gawin, ang tip ni Dolly po ay pagkakaroon ng tinatawag na network. Makipagkaibigan ka sa mga taong nasa industriya at sumali ka sa mga projects kahit na, ito sabihin ko po sa'yo, kahit na walang bayad. O bakit? Minsan kasi mas mahalaga pa yung experience and exposure kaysa unang kita mo. Ang pagbubuo ng relationship po ang ikang magbibigay po sa inyo ng opportunity sa hinaharap. Kaya huwag kayong mahiyang mag-volunteer. Pang-apat, gamitin mo ang iyong mga pasakit at yung mga struggles mo para maging motivasyon mo. Alam mo ba, ang hirap na dinanas ni Dolly ay hindi naging hadlang para abutin yung kanyang pangarap. As a matter of fact, ang daming diskriminasyon sa kanya, lalo na siya po ay isang Pilipina na sa ibang bansa na sumusubok, pero siya po ay nagpursige. Sabi niya, huwag ka na mawalan ng pag-asa. Tatandaan, lahat ng mga pangarap ay may kalakip na pagsubok. Ang mahalaga, paano natin harapin ito para tayo tumibay. At bilang pangwakas, sabi nga Dolly, ang tagumpay ay hindi overnight. Kailangan maging patient and persistent. Inabot siya na maraming taon bago niya nakuha yung tinatawag ng pagkilala na nararapat po sa kanya. Kaya huwag po kayo mainip. Hindi agad-agad naabot ang pangarap. Dapat tuloy-tuloy lang sa paggawa, pag-aaral at pagkakaroon ng tamang positive mindset. Bilang pangwakas, ang pag-abot sa ating mga pangarap ay hindi po nangangailangan ng pera agad, kundi tamang diskarte, paniniwala sa sarili at pananampalataya sa Diyos. Sana nakatulong tong episode na ito. Maraming salamat, Miss Dolly De Leon. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Matapos iuwi galing Indonesia, sinibak na alkaldeng si Alice Guo, balik Tarlac muna bago sa Senado para harapin ang reklamo laban sa kanya. May paliwanag din siya sa mga picture nilang nagva-viral sa social media. Meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Mga senador diringgin na ang mga issue sa paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy live doon mismo sa Kingdom of Jesus Christ compound. Hepe ng pulis sa Maricondon, Lapu-Lapu kung saan may nadiskobring pogo, sinibak na NBI. Sinimulan ng halughugin kung ano ang mga itinatago ng naturang Pogo Hub. Pangulong Bongbong Marcos, sinimulan ng puntahan mismo ang mga sinalanta ng bagyong Enteng. Utos niya, alamin ang punot dulo ng tumitinding pagbaha sa bansa. We can always just say it's climate change, and it is, but we have to really study kung saan yung dumadaan yung tubig, kung ano yung nagbago. At padyak Princess Star Jillian Vicencio, may hugot nga ba sa kanyang new look? So parang I try to do the other na yung hindi usually ginagawa ng mga tao. So baka doon mag-stand out ako. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghali
kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Diniretso sa Camp Crame ang sinibak na mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo pagka-uwi kanina mula sa Indonesia. Humihingi naman siya ng tulong ngayon dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Magbabalita si Gary De Leon. Pasado alauna ng madaling araw nitong Biyernes nang maibalik sa Pilipinas si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinalubong siya ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, PNP, NBI at CIDG para iserve ang warrant of arrest mula sa Capas Tarlac RTC para sa kasong graft and corruption. Isinalang din siya sa booking procedure. Nakasuot na siya ng orange detainee uniform at nakaposas ng iharap sa media. Sabi ni DILG Secretary Benhur Abalos, napilitan silang isakay sa private airline si Guo para habulin ang deadline ng Indonesian Authority na umaresto kay Guo noong Miyerkules. Wala naman daw ginastos ang gobyerno rito. Binibigyan tayo ng hanggang alauna na madaling araw dahil nadakip ng mga Indonesian authorities si Alice Guo. Kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Guo. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Paglilinaw ni Abalos, wala ring palit-ulo na kondisyon ang Indonesian authorities para ibigay si Guo sa Pilipinas. Nagpaliwanag din ng kalihim sa nag-viral na litrato nila ni PNP Chief Romel Marvil na ngiting-ngiti si Guo. Natuwa lang daw si Guo dahil sa pangakong poprotektahan siya mula sa banta sa kanyang buhay. Inassure ko siya, ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisyahan. Ganito rin ang tugon ni Guo. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Alas 3 naman ng madaling araw nang maihatid siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Muli siyang kinuna ng mugshot, fingerprint at sumailalim sa medical examination. Pagtitiyak ng PNP, walang special treatment kay Guo. Yung kwarto po nga pag-i-stayan po niya ay ordinaryong kwarto po, may isang kama at may sarili naman po siyang CR. Mananatili siya sa custodial facility hanggat hindi nakakapagpiyansa ng tig 90,000 pesos sa kasong graft and corruption. Kung makapagpiyansa naman, idediretso siya sa Senado kung saan may arrest order din siya matapos ipakontempt dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng illegal na pogo. Ang kapatid naman niya si Sheila Guo na naunang naaresto at naibalik sa Pilipinas. Patuloy na naninindigang sumakay sila ng mga bangka para makarating ng Sabah, Malaysia. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, na pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Opo. Ano pa? May tao, pero hindi ka ano. May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Pinakita rin ni Hontiveros ang kopya ng passport ni Sheila Guo. May tatak ito noong July 18 para sa pagpasok sa Malaysia via Kuala Lumpur. Lumalabas na naunang dumating ng Kuala Lumpur ang mga Guo bago sila nagsaba. Pero git ni Sheila, sa dagat daw talaga sila dumaan at sa Sabah sila pumasok. Sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, na-check nila ang passenger manifest ng mga eroplanong lumipad palabas ng bansa simula nitong May 2024. Wala raw sa mga record ang pangalan ni na Alice, Sheila at Wesley Guo. Pero aminado ang CAAP na wala silang kakayanan na i-check kung peke ang lamang pangalan ng mga flight plan. Kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council na sinampahan na nila sina Alice at Sheila Guo ng 87 counts ng money laundering. At ang parusa, 7 hanggang 14 na taong pagkakakulong sa kada count ng kaso.
Yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Ang Kamara naman gusto na ring padaluin si Alice Go sa kanilang Quad Committee hearing tungkol sa illegal na Pogo Hub. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Dumating na sa Capas Tarlac si dating Bamban Mayor Alice Guo. Para sa update na sa linya, si Ria Fernandez na nakasunod sa convoy ni Guo. Ria, ano ang kaso ni Guo dyan sa Capas at magkano raw ang piyansa? At magpapiyansa nga raw ba sila? Cheryl, sa mga sandaling ito ay tinitingnan natin yung sitwasyon dito na mukhang papalabas na si Alice Go, aka Go Waping, mula sa Regional Trial Court Branch 109 ng Capas Tarlac. No? Dinala siya ng mga pulis dito dahil doon sa kanyang kasong graft na isinampa ng Office of the Ombudsman dito nga sa korte. No? As a matter of procedure, matapos mahuli si Alice Go, o Go Waping Kamakalawa at dumating dito sa Pilipinas kaninang madaling araw, kailangang ipakita siya sa korte. So yun yung dahilan kung bakit kaninang umaga inihanda siya mula sa kanyang tinutuluyan sa PNP Custodial Facility papunta dito sa Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 109. Ang piyansa dito, available ito, no? 2 counts of graft, 90,000 pesos each, so a total of 180,000 pesos. Sa palitan natin ng mensahe, ang abogado ni Alice Go, si Attorney Stephen David, ang sabi niya, ang plano nila ay hindi muna magpapiyansa, magbabayad ng 180,000 pesos dahil sa panayam din ng ating correspondent sa PNP Krame, sinabi ni Attorney David, na ang pakiramdam niya, Alice Go, ay mas ligtas siya sa loob ng Campo Crame kaysa sa magpapiyansa kasi marami pang posibilidad. Pero inaantabayan na natin kung ano ang magiging development pagkatapos nga nila dito sa Regional Trial Court Branch 109 ng Capas Tarlac. Cheryl? Okay, so hindi pa natin nakikita na nanatili siya sa loob ng RTC. Kung hindi sila magpapiyansa, klaruhin lamang natin, Ria, so saan siya mapupunta? Saan siya ikukulong? Kung hindi siya magpapiyansa, ang magde-decide kung saan siya mapupunta ay ang korte. Pwedeng halimbawa ay ibalik siya sa PNP Custodial Facility. Pwede rin ipag-utos ng korte na ilipat siya sa ibang kulungan. No? Pero kung magpapiyansa, ang sabi dito ay dadalhin siya sa Senado kasi meron din siyang standing arrest order doon. No? Sa mga sandaling ito, Cheryl, pinabababa na tayo ng mga pulis mula dito sa ikalawang palapag kung nasaan yung Regional Trial Court Branch 109 ng Capas Tarlac. At kung naririnig nyo, medyo nagkakagulo dito kasi pinabababa na rin kami. Malamang in a few seconds or minutes, pababa na o palabas na mula sa Regional Trial Court Branch 109 si Alice po, aka Go Waping. Cheryl? Okay, babalikan ka na lamang namin maya-maya, Ria, for any development. Salamat for the update. Susunod, probinsya ng Bohol isinailalim sa state of calamity dahil sa dami ng nagkakasakit ng dengue. Bagong upong Press Secretary Cesar Chavez, target na paagahin ang pag-anunsyo ng suspensyon ng klase kapag may kalamidad. At abangan kung sino ang mga bagong karakter na ipapakilala sa FPJ's Batang Quiapo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. UAAP fans, we're officially back to the ballgame. Stronger, better together. Iyan ang official theme para sa 87th season ng UAAP. At dahil panibagong season, may panibagong rules and setup rin para sa mga laro ngayong season. Kahapon, inanunsyo ng Signal TV AVP and Head of Channel Management and Programming na si Risa Gilas ang changes sa broadcasting. So while we continue to air all men's and women's games live, for the very first time, we will also be covering the under-16 basketball games and we'll be airing them all live on Pilipinas Live.
Hindi makukumpleto ang bawat UAAP press conference without the big reveal for this season's correspondents. This season 87, we're very happy to share that all our correspondents are actually going to be homegrown. So you see all our courtside reporters representing their own schools, and this is something that hasn't been done in a while. Representing their respective schools are Ella Regudo for Adamson, Vixie Burgos for Ateneo, Patrice Dabao for LaSalle, May Reyes for FEU, Denise Tubig for NU, Althea Franco for UE, Cheska Ramos for UP, and Cherzy Zulueta for UST. Inanunsyo naman ni UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag ang pagbabago sa eligibility rules ng transferees starting this season. Ayon dito, hindi na lang isa ang magiging katumbas na eligibility year ng isang taong residency. Said residency would be considered as a eligibility year, but instead of just one, it will now be two. Pagbibida naman ni UAAP Season 87 Treasurer na si Coach Bo Perasol bilang host school ang UP. Pagkatapos pa lang ng Season 86 closing ceremony ay sinimulan na nila ang paghahanda para sa taong ito. We've really prepared well for this, most especially opening ceremonies. We want it to be exciting, we want it to be something that people can remember. At lalarga na nga sa Sabado dahil sa opening ceremony mismo ng UAAP magre-reunion ang iconic OPM band na Eraserheads. Susundan naman ito ng Battle of Katipunan kung saan maghaharap ang host school na University of the Philippines versus Ateneo de Manila University. As for the defending champions, we try to make sure that, we're just going to get guys really prepared, in the coming battles of the UAAP, because we know it's going to be a challenge for us to play against the best teams in college right now. So we just want to make sure we're going to come in there confident and knowing that we've prepared our players to go through battle. the first tip-off officially begins this September 7, Saturday, at the Big Dome. Kita Kits, Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Haharap daw si dismissed Mayor Alice Guo sa Senado kung kakailanganin. Pero sa ngayon, mananatili raw siya sa PNP custody. Magkakausap natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney David. Salamat po sa oras. Magandang tanghali sa iyo. Attorney? Magandang tanghali sa iyo. Opo, medyo nawawala po kayo. At marami rin. Dikit ko na, attorney, narinig mo. Opo. Marami po kasi ang naghanap sa inyo dun sa pagdating ni Alice Guo sa bansa kaninang madaling araw. Sino raw ang legal representative niya? Bakit wala po kayo? And then, nandun yung law partner ko, si Attorney Hamila at si Attorney Mamuri. Baka hindi lang nila kilala. Sila yung nag-assist kasi maghapon ako sa Senate tapos dahil ko pang kausap. Mga launa na tapos yung mga meetings ko eh. So, ang pumunta yung law partner, tsaka marami naman kami sa law office. Opo, basta nananatiling kayo po ang legal representative po, ang law firm ninyo ni Alice Guo. Kanina magkasama kami. Opo. Ano na po, kamusta na po, nakausap nyo na po, si mismo,
Si Alice Siya Guo. mismo, oo. Kamusta po? Ano Sir, pong napag-usapan nyo? Hindi kami masyado makapag-usap ng maayos kasi may mga PNP na nakapaligid. Siguro mamaya after lunch or makapag-usap kami. Pero siyempre ang concern niya yung pagharap niya sa mga kaso niya. Physically po, ay nagkaharap kayo or over the phone lang? Hindi, magkasama kami sa PNP, sa Camp Crame. So kayo po ba ay on your way to Tarlac as well? Hindi, pinapunta ko doon yung law partner tsaka yung lawyers doon, nandoon. Kanina, hindi na ako sumunod at meron lang akong kakausapin. Pero pagbalik nila, babalikan ko siya sa Camp Crame mamaya. Okay. Bakit po nagdesisyon ang inyong kampo na wag munang magpiyansa sa warrant of arrest ni Alice Guo sa Capas Regional Trial Court? Well, kasi right now, meron siyang pending warrant sa Senate, di ba? So, kung magbe-bail siya, hindi rin naman siya makakalaya. Magkakaroon lang ng panibagong di ba, detention facility sa kanya. Might as well, dito na lang siya sa PNP custodial para hindi na siya palipat-lipat pa. Oo. Pag malapit nang ma-release siya sa Senate dahil sandali na naman yung pag nag-testify siya doon, matapos yung participation na doon, i-release siya doon, magbe-bail na siya sa RTC. Okay. Pero kahit na po hindi siya nag-bail, ay magbayad ng piyansa, anytime na ipatawag po siya ng Senado, pupunta na lamang po siya doon. Ganun po ba yun? Pwedeng ganon. Wala kasi siyang control sa sarili niya ngayon dahil naka-detain siya. So, siyempre, ang magde-decide niyan, yung PNP. Ang padadala ng sulat ng summons ng Senate, yung PNP, hindi na siya kasi wala naman siya magagawa. Kahit gusto niya mag-attend, depende sa Senate yan, ay sa PNP yan. At saka depende sa court order, kung papayagan siya ng court na malipat sa Senate. Kasi may mga witnesses sa Senate na hindi pinapupunta ng court. At sumang-ayon naman po si Alice Guo doon po sa naging desisyon nyo na wag na muna. Is it for her own safety? Kasi kung siya ay nakakulong at tuwing itatransport siya, mayroon siyang security every time na siya babiyahe. Ganun po ba? At yung pag-post ng bail, siyempre decision ng client yun, hindi naman ako. Advisor tayo, counsel tayo eh. Siya yung magde-decide noon. Pero siyempre, dinidiscuss natin yung pros and cons. So it will be up to her kung ano magiging choice niya. At ano po yung pinaka naging main consideration kung bakit nga po she decided not to post bail? Yung pag-post niya ng bail, depende. Kasi kung sabihin ni RTC judge na i-detain siya sa provincial na Tarlac, edi magpo-post na lang kami ng bail kasi malayo yon. Pero kung sabihin na, sige, maintain natin status quo, dali mo na lang siya sa PNP custodial, edi sa PNP custodial na lang siya, hindi na muna siya magpo-post ng bail. Opo. I think tapos na po yung sa pagharap niya sa Capas RTC. Ano po ba ang update doon? Ano po ang desisyon ng korte? Actually, kanina pa ako, alamin ko yung law partner ko doon kung anong nangyari. Right after we talk here, tatawagan ko para ma-update ako. And then after this po, ano pa po ang susunod na mga hakbang ng ninyo po sa inyong kliyente? Siyempre, una, alamin ko kung ano nangyari ba, paano siya nakatakas, di ba? Kasi i-prepare natin siya sa Senate hearing sa Monday. Pagkatapos, siyempre, i-prepare natin yung mga kailangan niyang pirmahan na naantala na matagal na panahon. Dahil wala siya para makasagot tayo sa mga COMELEC, DOJ, di ba, sa AMLA. So, kailangan natin lahat makausap siya. So wala pa po kayong nade-discuss talaga? Like sasagutin ba niya lahat, yung mga aligasyon sa kanya at ituturo daw, kung ituturo niya yung mga tumulong sa kanya sa pagtakas, wala pa pong ganong detalye kayong napapag-usapan? Wala kaming napag-usapan ganon kasi nga maraming PNP security plus sa ano pa siguro yan, baka tomorrow or later in the day. Personal na humingi po ng proteksyon si Alice Guo kay DILG Secretary Benhura Abalos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Yung naging assurance po ni Secretary Abalos pangaraw ang dahilan kaya
ang saya-saya daw ho niya, no, doon sa mga picture. At I'm sure nakita niyo po yung kanyang mga posing sa mga photos. Matagal na po ba ito at gaano ba kaseryoso yung mga bantang sinasabi ng inyong kliyente, attorney? Actually, Cheryl, kaya nga hindi siya makasurrender, although gusto niya. Kasi hindi ko kasi yan pwedeng sabihin dati dahil sa lawyer-client privilege. Pero since siya rin naman na nagsabi na, pwede ko naman i-confirm yan. Talagang may mga takot talaga siya doon coming from the inside of the government, outside of the government, tsaka sa mga mafia daw, mga Chinese spy, daw. So talagang masyadong matindi yung takot niya noon. Kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta o magtitiwala. Kaya naintindihan ko din siya, ba't hindi niya masabi sa akin exactly kung saan siya. So, Baka sabi kasi niyo nakabag yung cellphone ko, Opo, sabi niyo nga po ay Chinese mafia and maging sa government, mayroon pong mga banta sa kanya from our government Hindi natin officials? masabi yun actually, yan ang mga speculations niya, yan mga theory niya. Siyempre, hindi naman natin siguro mapagkakailan na mayroong mga involved din sa loob ng gobyerno, di ba? Baka mamaya, alam mo na, hindi natin masabi. So, yun ang takot niya. No, kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pwede ba siya magtiwala sa loob ng gobyerno? O pwede ba siyang magtago na lang para siya na lang dumiskarte kung paano siya may stay safe? So, yun, naintindihan ko siya dun Kaya hindi ko rin talaga siya mapilit na igibat niya yung kanyang security para humarap sa mga courts. At una nyo na rin pong sinabi, Attorney David, na kinumpirma na gusto nang sumuko nung kapatid ni Alice Guo na si Wesley Guo. Sino po nakipag-coordinate sa inyo? Personal nyo po ba siyang kakilala at nakausap? Hindi, nag-uusap kami ni Wesley sa cellphone lang. Actually, hindi ko pa siya nakausap since last night. Pero ngayon, dami niyang text nga, dami niyang tawag na gusto nga niyang sumurrender. Pero hindi ko pa siya nakausap. So, siguro mamaya din, kausapin ko yung detail para ma-coordinate ko sa authorities paano yung proseso ng pagbalik niya. At nasan daw po ba siya ngayon? Hindi pa niya sinabi. Last night, wala pa siya sinabi. So, mamaya, malalaman ko kung talagang decided na siya. Napakababa kasi ng moral niya ngayon kasi bunso siya, mga ate niya nandiyan na. So, as well, sumama na siya doon sa kanila doon. Ito po bang si Wesley Guo, mga ilang taon po? May edad na rin yan, pero bunso siya sa kanila. Noong pong magkausap kayo, nandoon ba sa tono ng boses niya yung pangamba sa kanyang security? Oo naman. So may banta rin po sa kanyang buhay? Hindi ko alam Sila kasi yung nagsasabi niyan Actually, nire-relay lang nila sa atin yan. Alright. Well, patuloy na lamang po kaming hihingi sa inyo ng update, attorney, since sabi nyo nga po ay makakausap nyo pa lamang yung inyong legal team, kasamang legal team after this call. Marami pong salamat for taking our call. Thank you. Attorney Stephen David, ang legal counsel ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi naman nakasipot ang authorized representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong sa pagdinig sa Senado kahapon. Matatandaang na-ospital siya noong Miyerkules dahil sa pagbagsak ng kanyang blood pressure at sugar level sa kalagitnaan ng House Quad Committee hearing noong Miyerkules. Isa si Ong sa mga kasama ni former Mayor Alice Guo sa abroad na nauna nang nadakip doon sa Indonesia kasama si Sheila Guo. Kaugnay niyan, magkakasama natin ang legal counsel ni Cassandra Lee Ong na si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Topacio. Salamat po sa oras. Yes, tanghali, Ma'am Cheryl, and it's always a pleasure to be on this show. Attorney, kumusta na po ngayon ang lagay ni Cassandra Lee Ong? Well, not good. Kasi nga po, nung nadalaw ko siya kagabi, because I had just planed in from Davao City, I went on an ocular inspection ng KOJC compound, ay umiiyak po siya nung nakita niya ako at sabi niya sa akin, palagi, paulit-ulit, nung medyo inaalo-alo ko siya, sabi niya, hindi ko na po kaya at alam nyo, sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako pinagtaasan ng boses.
ikulong na nila ako. Kung gusto nila, wag na lang mang nila akong hiyain sa harap ng milyon-milyong tao at bastusin at lapastanganin ng aking pagkatao. Kaya nga po ay siguro hindi na niya kinayanan yung hindi naman lamang po yung kanyang mental torture at psychological torture ay doon sa mismong hearing. Even under detention, she was being subjected to other forms of pressure. In fact, irereklamo nga po namin yung COMSEC. Alam naman ng COMSEC, nung Quadcom na merong abogado, si Miss Cassandra Leong, dinadalan pa ng ibang abogado ng PAW nung gustong magpapirma ng waiver ng bank deposit. So, ayun po, nagsama-sama na po yun at I'm really concerned about her mental health right now. So, sa tansya niyo po, ilang araw pa raw ho siya mananatili sa ospital? Kakayanin ho ba niyang humarap sa pagdinig sa susunod na linggo? Well, I'm not qualified. She has asked her attending physician, at least that's what she told me, para ng referral sa isang psychiatrist. Pero alam niyo po, kung magugunitan niyo, Ma'am Cheryl, hindi pa naman matagal ang nakakaraan. Yan pong ganyang mga treatment ng mga resource persons during a legislative hearing. Natatandaan niyo po, may nagpakamatay na dyan. Si General Angie Reyes. War veteran pa yon, sanay sa bakbakan yun. Noong kung ano-anong ginawang maltrato ng ating mga legislators sa kanya, nagpakamatay. I'm sure you remember that incident. Opo. So sana po ay wag nang mauwi rito because I'm really concerned about her mental health. Hindi ko sinasabing magpapakamatay siya, pero alam nyo, nakikita naman po ng ating mga kababayan kung paano tinatrato ang isang resource person at sa tingin nila ay hostile at ayaw magsalita, siya ay sumasanda lamang sa kanyang constitutional rights kung paano po pitpitin at piliting magsalita. Attorney, pag ganyan po yung mga pinapatawag po sa Senate, sa Congress, at ganyan nga po yung epekto doon sa mga dapat ay resource person na hindi po nararamdaman ng tao na pinatawag na hindi tama yung kanyang pagtrato at kayo po sa tingin nyo na ganun hindi tama yung pagtrato sa inyong kliyente at gusto nyo pong mag-complain, saan po lalapit yon para sa maayos na pagtrato? Mayroon po bang ganun? Unang-una po alam niyo po, ang akin lamang pakiusap sa ating mga kaibigan dyan sa House of Representatives, kayo po ay mga mambabatas, kayo ay mga public officials. Noong sumumpa po kayo ng inyong oath of office, you swore to uphold the laws of the Republic. At part ng laws na yan ay mga pronouncements na kung paniwalaan, magpaturo po kayo kung hindi kayo abogado sa inyong mga legal advisors. Nakalagay po sa ating civil code, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. At sinabi na po ng ating Korte Suprema na ang resource person po should be treated with respect and dignity. Their rights should be respected sapagkat hindi naman sila akusado. Ang House or ang Senado ay hindi korte, hindi police, hindi NBI. Dapat in aid of legislation, they should be courteous and the rights should be respected, meaning constitutional rights. Ngayon po, ang problema, meron pong prinsipyo sa batas na a member of our legislature cannot be held liable in any other place than their respective chambers kung meron silang tingin natin na hindi magandang trato. Ang solusyon po dyan ay complaint sa ethics committee ng respective chambers, either the Senate or the House. Ang problema ay sana naman na hindi mangyari, old boys club yan Sila rin po yan. Sana kung may ganyang complaint maging impartial naman at hindi sila mag-cover up. Kasi very evident naman po, nakikita na ng ating mga taong bayan na hindi na po tama ang pagtatrato. Lalong-lalo na dito sa Congress na ito na talagang grabe na po ang paglabag ng constitutional rights ng isang resource person. Is this something na kinukonsidera po ninyo? Definitely po, definitely. Magsampa ng reklamo sa Ethics Committee? Opo, kasi in my 32 years of practice, this is probably my 10th or 11th time na umappear either sa House or sa Senate. Ngayon lang ako nakakita na yung abogado ay ayaw palapitin sa kliyente. Alam niyo po, nasa rules po nila. Although walang karapatang magsalita ang abogado at
respetado naman po natin yan, rules nila yan. Nakalagay po ron, for every step of the way, dapat may payo ng abogado. Yung sinasabi lang ako ang sumasagot doon sa tanong, alam niyo po, hindi po totoo yan kasi for every question, sinabi na rin yun ni Senator Pimentel, sabagat alam niya yan, abogado siya, human rights advocate yan. Bawat tanong may karapatang magsangguni yung resource person o yung witness sa kanyang abogado. Bago sasabihin mo, huwag palalapitin yung abogado, dinidiktahan. Anong ididikta ko kundi i-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng saligang batas. Not only against self-incrimination, kundi the right to remain silent at settled na po yan. Ang isang tao na iniipit sa komisyon ng isang krimen has the right not to say anything. Ngayon, I concede, ang House po, yung mga committee, ay meron din kapangyarihan na ipakulong ang isang taong ayaw makipag-cooperate. So gawin na nila. Pero wag nilang pilitin na magsalita sapagkat that is a violation of the right to remain silent. At yung pupulaan mo yung abogado, sasabihin mo, kinakwartahan ka lang ng abogado mo. If you undermine the counsel, that is also a violation of the right to counsel. Dapat maisip po nila yun. Kasi mambabatas sila eh. Dapat at least man lang yung mga basics ng batas ay alam nila. Attorney, doon po sa House Quad Committee hearing noong Miyerkules, tila napikon po nga yung mga kongresista dahil sa mga inconsistent na sagot ni Ong. Isa na yung pagtanggi niya na may kaugnayan siya sa Lucky South 99, pero siya ang nagbayad para rito. Ano po ang komento niyo on that? Sila ay legislators. Bakit sila mapipikon? Hindi po trabaho ng legislator na mangipit. This is not the court of a star chamber. This is not a kangaroo court. This is a legislature. Ano bang batas ang kanilang gustong i-craft out of the information? Ngayon, kung inconsistent, ang problema po kasi dito sa atin, sinabi na nga ng Korte Suprema dun sa kaso ng Ong versus sa Senate Blue Ribbon Committee, lumabas last year. Ako po yung abogado ni Ong doon. Napanalo po namin yon. Sinasabi, you cannot just say you are lying, you are inconsistent. Dapat may chance na mag-explain. Paano ka mag-explain kung binabawasan nga o binaviolate yung right to counsel mo, ayaw kang palapitin sa abogado mo, nung katulad nung nangyari sa akin, i-intimidate ka pa, sasabihin, wag mong pakinggan yung abogado mo. Kasing proceeding yan, di ba? Dapat may due process, may right to counsel. Wala po yan nababali, wala pong sa lahat nagiging inquisitorial tayo. Wala naman akong nakikitang congressman ng apelyido ay Torquemada. So bakit nagiging inquisition ito? Attorney Topacio, pag-usapan po natin itong inyong post sa social media laban po sa mga kongresista. Ang mukhang kinukol po yung attention at winawarningan po kayo ng Quadcom Committee over your posts laban sa mga lawmakers. Ano po ang inyong comment on this? Payong kaibigan sa ating mga kongresista, meron po akong ipababasa po sa inyong maliit na libro. Madali pong intindihin yun. Ang tawag po doon ay ang Saligang Batas ng Pilipinas. At sa Article 3 pong yun, nakalagay po roon ay may right to freedom of expression ang lahat ng mamamayan. Kung kayo ay na-offend, wala po akong magagawa. You are public officials. Sinabi na ng ating Korte Suprema, ang mga lumalahok sa politika ay hindi dapat balat sibuyas. Ngayon, meron po tayong batas. Kung sa tingin nyo po ako ay lumabag sa libel law, sa cyber libel law, at maaari po kayo magdemanda, pwede kayo magdemanda ng civil suit for defamation. At yan po ay nasa batas natin. Pero hindi nyo po pwedeng pigilan kung kahit sino. Nakalagay nga po no law shall be passed abridging the freedom of expression. Yung buong legislatura nga, the Senate and the House cannot stop anyone, cannot pass a law stopping anyone from expressing his opinion. Yung pang individual na lawmakers. Wag naman ganoon. Wala pong lese maheste na law rito katulad sa Thailand. Wala po tayo sa North Korea na kapag pinulaan mo yung kanilang great leader ay makukulong kayo. Tayo po ay nasa Pilipinas. May saligang batas po tayo. Ngayon po, meron doong Bill of Rights na nasa saligang batas. Kaya kung gusto nyo po, amyendahan nyo yung konstitusyon, tanggalin nyo yung Bill of Rights, sabihin nyo na
ang pumulak sa mga public officials ay makukulong, baka sakali pang may karapatan kayong mag-warning. Huwag po ganon. Sumunod po tayo sa batas. Attorney Topacio, balikan ko lamang din po ang inyong kliyente na Cassandra Leong. Sabi niyo nga po, she's not well. She remains in the hospital as of last night. Ano po ang huli niyong pag-uusap? Yun nga po, nagbigay nga po kami ng mga possibilities. Lalong-lalo na po, meron po yata siyang imbitasyon itong darating na Lunes para sa umapir sa Senado at amin pong pinag-usapan yung mga legal options. Kami naman po, legal lang ang options. Alam niyo po, ang abogado po, hindi po kami maaring, we cannot consider the political agenda of any politician or of any branch of government. Ang trabaho po ng abogado ay protektahan yung karapatan ng kliyente niya. Ngayon po, yung sinasabi nilang waiver na iniisahan daw sila, bakit daw namin binawi? Nung pumayag po kasi kami, wala pang kaso si Miss Cassandra Leong. 1 or 2 days after pumayag kami, kinasuhan po siya ng money laundering ng DOJ. Now, parte ng money laundering ay yung movement ng funds from one bank account to another. Ngayon, pag nag-waive po kami, pag pinuwersa kaming i-waive, bina-violate yung right against self-incrimination sapagkat may actual na kaso na po ngayon na naka-file. So, ganun po May batas po tayo, hindi pwedeng yung gusto nilang naratiba ay pilitin nilang kumuha ng impormasyon sa isang tao by hook or by crook. There are constitutional limitations to a Republican and democratic government, and that is the Bill of Rights. Yan po ang limitasyon because the powers of government are vast. Kailangan limitahan yan. Yan po ang constitutional limitation sa poder ng any branch of government, yung Bill of Rights. Sana po galangin nila. We are supposed to be a civilized and constitutionally advanced democracy. Bakit po natin niyuyurakan yung mga constitutional rights? Ano pong options ang pinag-uusapan ninyo ni Cassandra Leong, lalo na't mukhang hindi pa po matatapos yung pagpapatawag sa kanya ng lower ng House at ng Senate? Well, that will have to remain between us because a lawyer-client relationship is the highest fiduciary relationship in contemplation of law, and a lawyer-client privilege is inviolable except under the most extreme of circumstances. Sabi niyo nga po, mentally, emotionally, you think she'll be ready or kailangan po niya, did you advise or siya po ba mismo ay humihingi na to see an expert like a psychiatrist? Ma'am, pagdating po sa emotional and mental state, of course, I would have to say that I'm not qualified to advise her on that. Siya lang po ang makakasagot yan. Tayo po we cannot go beyond the realm of what is legal. Ngayon, hindi ko po masasakop yan. I think the best person to be able to answer that is any medical professional whose services she will engage to deal with the problem. Doon po sa huli niyong pagkikita, kailan daw ho, baka nakakuha ho kayo ng update na pwede na siyang lumabas po ng ospital? Wala pa? Wala pa po kasi medyo late na po ako na dumating from after lunch na po ako dumating from Davao kahapon, and then I had a series of meetings. But after that, I went to her, and sa ngayon po ay hindi pa rin po ako nakakapunta because I'm monitoring kasi sa kasalukuyan po ay may ocular inspection po yata doon sa Kingdom of Jesus Christ, yung committee po ni Senator Bato. I think nandoon si Senator Robin and Senator Coco inside the compound because I saw the request for ocular inspection issued by the said committee. Well, marami pong salamat. Patuloy na lamang din po kami hihingi ng update sa inyo. Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Cassandra Leong. Magandang hapon po. Tinanggal sa pwesto ang hepe ng Marigondon Police Station sa Lapu-Lapu City nang madiskubre ang Pogo Hub sa kanyang nasasakupang area. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale?
Mahingod to Cheryl, sibak na sa pwesto ang hepe ng Marigondon Police Station na si Major Judith Besas dahil sa pagkakadiskubre sa isang Pogo hub sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Kasabay ng relief order na ibinaba ng Central Visayas Regional Police Office, pinasasagot din si Major Besas kung bakit hindi niya alam ang pagkakaroon ng Pogo sa kanyang lugar at sa isasampang kasong administratibo laban sa kanya. Patuloy naman ang search operation sa iba pang mga building sa loob ng Tourist Garden Hotel na nauna ng na-raid ng PAOK noong August 31. Tinignan ng NBI Region 7 ang mga computer, resibo, gadgets at iba pang mga dokumento sa loob ng 5 building sa compound ng hotel. Inihold din ang 12 sasakyan na nakaparada doon na pinaniniwala ang pag-aari ng Pogo operators. Doon nakita ang ilang gadgets at mga computer kasama ang mga damit. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, isinailalim na ang probinsya ng Bohol sa state of calamity dahil sa mataas na kaso ng dengue. Aprobado ng Bohol Provincial Board noong Martes ang rekomendasyon ng Provincial Anti-Dengue Task Force para maagapan ang mga kaso na 451% higher kumpara sa nakaraang taon. Nasa 5,839 cases ang dengue sa Bohol mula January hanggang August 24 ngayong taon. May 14 na nasawi dahil sa dengue kung saan 8 sa mga ito ay nangyari nito lang Agosto. 3 ang patay sa Tagbilaran City, 2 sa Inabanga at 1 sa mga bayan ng Anda, Getafe at Ubay. May natala ding 17 mga bayan na matataas ang kaso ng dengue. Ayon sa Regional Epidemiological and Surveillance Unit ng DOH-7, ito na rin ang pinakamataas na kaso ng dengue sa probinsya sa loob ng 5 taon. Maghahanda na ang provincial government na pagbili ng 5.3 million pesos na mga IV fluids at dengue testing kits at puspusan na ang kanilang kampanya sa paglilinis ng kapaligiran. Tinaasan na rin ng probinsya ang bed capacity ng iilang mga district hospitals nila para sa mga dengue cases. Ito pang isa, Cheryl, nagalok ng 200,000 pesos na pabuya si Bohol Governor Aris Aumentado para sa makapagbigay ng impormasyon sa boatmen, tour guide at turista na nanira sa corals sa Virgin Islands sa Panglao. Yan ay matapos mag-viral ang banyagang mga turista na nagbandal sa corals sa Estaca snorkeling site. Kita sa video na pakanta-kanta pa ang turista habang lumalangoy malapit sa mga corals at mga isda at hinawakan pa ang mga ito. Nagbigay din ng pagkain sa mga isda. Saka kiniskisan at nagsulat sa isang coral ang kasamang local diver ng mga turista. Nilapitan at tila hinawakan pa ang isang sea turtle ng mga turista na ipinagbabawal ng mga LGU. Sa ngayon, natukoy na ang ilang kasamahan na tour guides ng mga banyaga. Pinasara muna sa publiko ni Panglao Mayor Edgardo Arcay ang Estaca snorkeling site sa Virgin Island para ma-check ang mga nasirang corals. Makinig ang mga balitang dako sa Cebu o Central Visayas. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Ipinawalang bisa ng Court of Appeals ang temporary protection order ng isang korte sa Davao para sa Kingdom of Jesus Christ. Kasabay niya, nakatakdang magsagawa ng pagdinig doon ng Senado mamaya sa gitna ng ginagawang paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo Kibuloy. Para sa Update Live na magbabalita, si Bril Montalvo mula sa Davao City. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, pasado alas 10 nga kaninang umaga nang magsimulang mag-inspeksyon ang Senado dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Pero bago rito, bahagyang nagkainitan sa pagitan ng mga pulis at LGU dito sa Davao City. Personal na pinuntahan ng mga tauhan ng Office of the City Building Officials ng Davao City ang basement ng Jose Maria College sa loob ng KOJC compound kahapon ng tanghali. Ito ay para mag-inspeksyon kung totoong may ginagawang drilling activity ang mga pulis sa nasabing lugar. We wrote the city building official about it, requesting for a cease and desist order, no? And part of that, before they can issue that, is of course an inspection. Pero pinigilan silang makapasok ng mga nakabantay na pulis. Maging ang KOJC Cathedral, bigo rin nilang mapasok. Bago rito, nauna nang nagpadala ng request letter si Davao Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III kay Mayor Sebastian Duterte noong August 29 para makakuha sana ng kopya ng master plan at building plan ng KOJC compound. Pero hindi sila pinagbigyan ng LGU dahil paglabag umano ito sa Section 172 ng Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines.
request sana tayo para makatulong sa atin sa pag-systematize ng ating paghahanap, pero dininay naman unfortunately, dininay ng Office of the City Building official ang ating request. So okay lang, fair is fair, and we respect his opinion, and we'll just deal with that on the legal fronts in the future. Where can you find an arrest warrant, no? Which is supposed to implement an arrest as against a particular accused. Yet you are now asking for specifications of the building, including the maps, etc. No? Patungkol naman sa umano'y drilling activities sa basement ng eskwelahan at pagpupuslit umano ng mga kahina-hinalang bagay ng mga pulis sa loob ng KOJC compound kagaya ng mga simento, mga bato at lupa, sa Senate hearing na lang umano niya lahat ito sasagutin. We'll answer all of that in the Senate hearing na lang, para isang sagutan na lang. Patuloy na naninindigan ang PNP na legal ang kanilang ginagawang operasyon at hindi sila titigil sa paggalugad sa KOJC compound hanggat hindi nila makikita si Pastor Apollo Kibuloy. Cheryl, sa ngayon ay andito pa rin tayo nga sa loob ng KOJC compound dito nga sa Buhangin, Davao City. Partikular dito mismo sa labas ng KOJC Cathedral. At ngayon, Cheryl, ay katatapos lang mag-inspeksyon ng Senado sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla at Senator Bongo. At mapayapa naman ang kanilang pag-inspeksyon kaninang umaga at hindi sila hinarangan ng ating mga pulis. At mamayang hapon din, Cheryl, ay isasagawa ang Senate inquiry o ito nga public hearing kaugnay dito sa ginawang operasyon ng PNP doon sa sangguniang panglungsod dito sa lungsod. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Magandang tanghali mga kapatid. Sinamahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle si Pope Francis sa papal visit nito sa 4 na bansa sa Asia. Ngayon na lang daw kasi makakabisita si Pope sa Asia matapos ang COVID-19 pandemic. Ang tanong ko sa inyo, kung kayo ay magta-travel sa mundo, sinong isasama nyo? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Pamilya po, siyempre. Bakit? Para maalagaan ko pa rin sila. Siyempre, pamilya. Bakit sila? Siyempre, yan ang pamilya mo, kasama mo sa buhay yan. Kailangan mag-enjoy yung buong pamilya. Siyempre, pamilya rin. Bakit pamilya? Para di ko sila mamiss. Ang hirap kasi pag-iba eh. Pamilya ko siyempre. Di ba? Yun ang gusto kong kasama. Kahit saan, siyempre, ano ko yan eh. Mahal ko yung pamilya ko eh. Siyempre, yung mga anak ko. Magulang at saka yung apo, anak. Siyempre, yung asawa ko at anak ko. Gusto ko pumunta muna ng Hong Kong. Ganda daw doon eh. Jowa ko. Bakit jowa? Mahalaga yun sa akin. Siya yung tumutulong palagi sa akin. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
si Jillian Vicencio sa gala night ng pinagbibidahan niyang pelikulang Talahib. Silipin natin sa report na ito. Goodbye sa patwitams at in her edgy era na si Pajak Princess star Jillian Vicencio. Nakamullet ang hairstyle at mga necktie na pinagtagpi-tagping top. Yan ang look niya for the premiere night ng kanyang Sinag Maynila entry na Talahib. Personally, sa totoo lang po kasi parang feel ko kapag long hair ako, parang hindi ako nagsa-stand out. So parang I try to do the other na yung hindi usually ginagawa ng mga tao. So baka doon mag-stand out ako. Nag-pay off naman ang pagka-edgy dahil itong pinakaunang lead role ni Jillian in a movie. Ine-explore ng talahib ang psyche ng audience kung bakit nakakatakot nga ang mga talahiban. Sana po magustuhan ng mga taong manonood yung pelikula namin kasi hindi lang siya basta slasher film. Of course, every pelikula naman, every project has a deeper meaning, has a deeper message. Sa ngayon, busy pa rin si Jillian sa kanyang TV5 show na Pajak Princess bilang si Millie. Proud naman siya sa tumitinding support na nakukuha ng show at ng kanyang karakter sa serye. Pajak daw ang una niyang role kung saan niya na-explore ang outside-the-box na karakter at hindi pa tweetums. Sa totoo lang, parang naging open ako sa lahat din. Kasi first time ko maka-work yung mga kasama ko doon, tapos yung production. So parang ang dami ko rin natutunan and parang as an actor, mas nagkaroon ako ng knowledge and free will to do what I need to do for the character. Napapanood ang Pajak Princess weekdays, 11:15 a.m. sa TV5. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.